ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras pa, alas 2:08 na sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa, mga kabyanan. Webes ng edisyon kita, Abril 24 tuig 2025, programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan. Istoryahan ta ining natabo sa isa ka call center agent nga na na saputi, mga kabyanan, dira sa bahin sang SM Strata. So ibaluon ta ang latest na karon sa Iloilo City Police Office. May mga na-identify na bala nga mga suspect, tatlo ining nagsaputi sa iya. Ang mabudlay sini sa mga call center agents naton kay kagahon ini sila nagasulod. Actually, bisan pagsudod pa lang nila sa duty, alang-alang na nga oras, pagwa nila, ang kagahon pa lang, way pa gwa si Haring Adlaw, out na nila, ang mga kawatan or ang mga malain ang ginatuyo, tuyogin nila yung mag-atake. Pagti, balanta man ang mga call center agents, isa sa mga high-paying jobs diri sa aton, di naman diri kundi sa bugos man nga pungsod. Damo sa mga nagatrabaho sa call center agents, sa call center tungod sa BPO industry, inibangod sa maayong sweldo, kag iniman ang masami gina-target sila sa mga may mga malain nga tuyo. Sa wanted trabaho sa Quezon City po. Kag mga kabyanan, istoryahan man nato diri sa aton nga pagpangalagan ining implementation mga kabyanan sang Department of Agriculture sa national government nga himuon nga 20 pesos kada kilo ang presyo sang bugas. Ang pilot area himuon diri sa aton sa Visayas region. Yung aton ibaluon ang sentimento sa aton nga mga kauturan, pwede nyo gid ma-post dira sa aton nga pagpangalagan para nga mabasa nato. 11 minutos magalikat sa takna alas 2 sa hapon. This time pauntang latest update sa lakat sang panahon nga igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. 12 minutos magalikat sa takna alas 2 sa hapon, mga kaibigan. Balikan ta lang ang latest update sa Pag-asa. Magahatag lang kita sa pila ka mga pahanugdom sa aton nga pagbalik. Pila ka mga updates sa sining presyo sang bugas, barato nga presyo sang bugas ipaligya sa national government.
dinhi sa aton sa Visayas area anay. Pero ang target gid sini sa gobyerno bilog na Pilipinas. Magatag lang kita sa pila ka mga panumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Madalas inaareya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang prices and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Pangako yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, positibo ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Pampanga sa layuning maipatayo ang Clark Multi-Specialty Medical Center, isang proyektong katuwang ang Clark Development Corporation at ibang sanay ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay Lailani, isang residente ng Pampanga, magiging mas accessible na ang serbisyong pang-medikal sa kanilang lugar. Very good kasi yung accessible sa mga tao. Sana lahat pwede makagamit nun. Mahirap ka, nasa middle class ka, natutulong yun para sa mga tao dito nakatira or karating bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. So, bukod sa Ang EcoZone Program, sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan. At sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. okay. So, ikaw ay Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. kailangan ba na swimming
magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hinihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras mga biyalas 2:18 sa hapon para ikaw mong nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. This time kauntang report ni Janelle Baclay. Si Janelle nagpadulong sa Iloilo City Hall kaina. I check ining kadiwa market nga bukas sa City Hall. Pero ginkuan man ni Janelle no, sa reaksyon ng pila sa mga kauturan na sa siningin na plano sa gobyerno nga pabaratuhon pag ang bugas. Kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati, isa ini sa naging promisa ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagkampanya sa nagpadalagan ini siya presidente himuon 20 pesos ang kilo sa bugas. Ang sumong amat-amat na ginatuman sa gobyerno through the leadership ni President Marcos ug ang reaksyon sa pila sa mga kauturan nato. Ang report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. All kadungan sang ginapatigayon nga merkado lokal sa Iloilo City Hall mayara sing mga ginabaligya dira karon nga barato nga mga prutas, utanon kag mga kalanon, fruit shakes kag iban pa. Mayara man sang ginabaligya nga barato nga bugas kita ginpadulungan kaupod ang Iloilo City Government kag ang Department of Agriculture. Sa diin kaina aton ginaabtan isa sa mga empleyado una nga nagpila dito mo si Edward Borda sa City Hall ang nagkadto sa Kadiwa store sang Department of Agriculture kay ang may DA dra kagina nga van nga mayara sing bugas nga gina baligya sa barato nga presyo. Suno sa kay Edward Borda tinda po ni nga bulig ang nabaligya nga barato nga bugas dira no. As of today mayara sing ginabaligya ang Department of Agriculture pero 29 pesos pa ang kilo, pero kumpara mo na sa commercial rice at sa well-milled rice nga magitan sa merkado, mas barato na siya no kay sa well-milled rice ara sa tag 40 plus to 50 kalabot gani 60. Pero sa dason nga semana ang maayo nga balita kay tigin-anunsyo ini sa aton gobyerno, sa aton nga presidente kag sang DA nga from 29 pesos maka-avail pa gid ang aton mga kauturan sang mas manubo nga 20 pesos nga presyo sang kilo sang bugas. So suno kay Edward Borda, dako-dako ni nga bulig sa ila panimalay kag hindi mabugat sa bulsa pananglit nga mapanubo pagid sa 20 pesos ang presyo sang bugas. Isa pagid ka tricycle driver aton nga gin-interview si Rolly Lorista nga nagabiyahe dira sa may Moliloni. Suno sa iya pangbaligya sang 20 pesos nga bugas sa Kadiwa stores dako nga bagay kiti may alternatibo nga pilian ang aton mga kauturan nga ginakulang sa budget. Ito hindi kaya gawa ka sarang sang medyo mga commercial rice no kag well-milled rice may mabakal ikaw sa 20 pesos nga bugas. So ini isa lamang sa mga highlights sang merkado lokal kay ang merkado lokal mga basic farm products na mo ang ginabaligya. Pero ang maayo nga balita kay miyara dira sang special lane sa mga gusto ya magbakal sang barato nga bugas. Ipalayag naton ang aton sining interview sa kay Edward Borda, ang isa sa unang empleyado sa City Hall nga aton nga interview kay na sa yaman reaksyon sa natalana nga pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sa madason nga semana, pero subong pa lang mayara na sila naka-avail na sila sang puro barato nga presyo sang bugas courtesy of Department of Agriculture. Si Edward Borda sa aton sining interview.
Di may opsyon ka nga makabakal sang muro barato nga bugas. Mas mayo kay makasenta sa ibang ako sa bugas. Oo. Kung regulado kamal. Takogin nga bagay, no? Oo. Ano pa nga? Sir, ano Nabatian siling si mo Edward Borda, no? Dugay na nga empleyado sa City Hall. Si Edward Borda kag na-assign subong sa may City Mayor's Office. Sunod dato nga interview diri sa tricycle driver amo si Rolly Lorista nga isa man sa mga nanamian man sang impormasyon nga manubo-nubo pagid sa 20 pesos ang presyo sang bugas nga iya ginbakal. Sunod sa iyati may tag 60 pesos, may tag 20 pesos. Kung may 20 pesos, kundi dito sila sa mas barato para nga ang ilang budget ma-utilize pa nila sa ibang gastuhanan sa ilang puluyan. Si Mr. Rolly Lorista sa aton sinina interview. Tag 20 pesos kada kilo nga bugas. Anong masiling? Kasi mayo dito. Ay nakulit pabulit sa mga tigano. Oo. Para makakong danon gas, di may barato ka na ito. Pilihan ka mo. Mayo kay Sa imo, sa pamilya nyo, paano makabuli? nakulit mabulit na eh. Oo. Now? Ibig sabihin babakal pa kayo sa tag 60 na may tag 20 mo lang. Oo. Maayo man ulit. Nabatian si Mr. Rolly Lorista ang duwa lang din namang sila no sa mga madamo pa nga nagbakal sa barato nga bugas sa Iloilo City Hall. Nakapamangkot agi na sa taga DA kung may mga areas pa diri no kag suno sa ilang ati sa dason nga semana posible nga madamo pagid sang volume sang bugas ang ilang ibaligya sa mas barato pagid nga presyo kay na-anunsyo pagid nga sa dason nga mga sinimana gina-finalize na lang ang petsa sang dululungan nga pagbaligya sining bugas yang tag 20 pesos ang kilo. Okay. Nel, luyag naton maibaluan, no? Ining 29 pesos nga kilo sang bugas. Kamusta man ang quality sini? Amoy ni siya ang bugas nga kung matandaan nimo ginapanghatag sa aton sining nga Department of Agriculture kag so far daw maayo man ang kalidad sini no. Kabuylog ang National Food Authority kay dira na nagagikan ang ila sini nga mga supply no. Pero ang sa NIA may ara man ini may ara man sang kaugalingon nga bugas ang NIA lain pag dinhi sa Department of Agriculture. So far suno sa mga nagabakal kasaho man sila sang damil abi no kag sang kalidad sang sining bugas nga ginabaligya mo gani nga ginahingalita nila nga di dapat ani tag 5 lang ka kilo ang limit no pero iti damo nga pangita mga empleyado mga tricycle driver kag iban pa ati ginapasugtan naman lang kung damo ilabak nun kay ang iban daw naga panginyanyawat sa kahigaynan no nga makabakal sila sang sining barato nga bugas kinalauman iti kung may ara pagid sang madugang nga kadiwa store laban-laban sa madason nga semana damo pagid ang pilahay agud makabakal sang sining barato nga presyo sang bugas Paul. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Janelle Baclay. Update sa sining 20 pesos nga kilo sang bugas kadamo gid sa mga kauturan naton ang nalipay. Now, biyabigin nila ang balita ginanunsyo sa Department of Agriculture through Secretary Laurel na nagbarato mas barato kag tipin sa ron mo bala mabakal ka pa sakto tong ambal sa tricycle driver no na interview ni Janelle kung pwede ka nga mabakal ka sang sa 60 pesos kada kilo nga bugas kung may ara man lang available nga 20 pesos. Tatlo gid ka pilo ang diferensya. Next week ang gina-target sang gobyerno nga i-implement Visayas region ang mauna. Ginaklaro naton nga hindi lang Visayas ang makabenepisyo sa dalayon ang target sang gobyerno tanan makaambit sang sining barato nga presyo. Sa ano bala no 27 minutos magaligat sa taknang alas 2 hapon mga kabina aton pasudlon ang coverage mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. live.
decisions Yan, na iba? through the private sector jobs and skills corporation for working on this extremely important initiative. We are also grateful for the efforts of our visionary supporters, the Temasek Foundation and the SM and the Ayala Group. This collaboration brings us closer to realizing our shared aspiration of building a modernized public sector workforce. It's an opportunity now for us to rethink, to innovate, and serve our people better through technology, very important aspects in this digital age. With this, we see a renewed success in all that we do in government and in our service to Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we call on the sponsors and partners for the first set of photos to proceed to the front. Now in 2027, the phase 2 of the program will train at least 10,000 of our civil servants. Equipped with the necessary skills and a renewed vision for public service, these civil servants will then be catalysts in leading the digital transformation of our bureaucracy from within. Thank you to our hardworking partners from the CSC, the National University of Singapore's Institute of System Science, and the Private Sector Advisory Council through the Private Sector Jobs and Skills Corporation for working on this extremely important initiative. We are also grateful for the efforts of our visionary supporters, the Temasek Foundation and the SM and the Ayala Group. This collaboration brings us closer to realizing our shared aspiration of building a modernized public sector workforce. It's an opportunity now for us to rethink, to innovate, and serve our people better through technology, very important aspects in this digital age. With this, we see a renewed success in all that we do in government and in our service to the public. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. At this Yes, Raquel? Yes, June, sa katatapos lamang na talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ito sa presentasyon sa Memorandum of Agreement para sa Philippine Civil Service Digital Leadership Program. Sabi ni Pangulong Marcos, ang matagal na panahon na pinag-aralan itong programa na ito at ngayon nga nasa katuparan na itong mga hasbang para sa Philippine Civil Service Digital Leadership Program. Umaasa si Pangulong Marcos ng 10,000 government servants yung makikinabang dito. Sila anya yung mangunang sa pagsisilong ng digitalization sa kanilang hanay. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa mga kabalikat na pamahalaan sa pagsasakatuparan ng proyektong ito at sumasalimunan niya ito sa ragnayan ng private o public sector na mapalakas pa yung kapasidad at yung pagsiservisyo na ibinibigay ng gobyerno para sa mga Pilipino sa pamamagitan ito ng mas sabagong teknolohiya. Itong programa na ating sinuhaan ngayong hapon, magbibigay daan ito para maiangat yung kakayahan ng ating mga senior level public officials sa linya ito ng digital leadership. Alinsunod na rin ito sa commitment ng Marcos Administration tungo sa digital transformation ng pamahalaan at itong may silong-tayong public and private partnership sa pagitan ito ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Itong kasunduan nito na sa katuparan sa pagtutulungan ng Philippine Civil Service Commission ng National University of Singapore's Institute of System Science at ng Private Sector Advisory Council. Ito naman ang yung pinakahuling mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas sa Kalbayan Radyo Pilipinas sa Publiko. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto noon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay
ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hinigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao sa pamahalaang Marcos. Ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TIEZA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinuprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, ang Makasaysayang Aduana Building ay isinaayos upang maging National Museum of the Philippines sa Cebu. Katawan ng Chief Operating Officer ng DOT TIEZA na si Mark Lapid sa pagbubukas ng ika-16 na National Museum sa bansa. We always support historical, cultural, and heritage tourism projects namin. Napakalaki kasing bagay ng pagpapahalaga. Very historical po kasi ang ating bansa. Sinuportahan namin with National Museum yung Malacanang sa Cebu. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Build Better More program ng pamahalaan Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa, gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite, na pinangunahan ng DOT TIEZA. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SOLA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos, kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Nabuo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Initiative. Layo nitong ipakita ang mga tunay na nangyayari habang iginigiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Our interests are deep. They lie in ensuring that the universal and unified character of the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea and in the final and binding determinations South China Sea Arbitration Award of 2016 are firmly and consistently upheld. Sa kabila ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga maiisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BICMAR at PCG. Todo bantay ang pambansang pulisya
sa mga bagong style ng krimen tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigang merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaan Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better, more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Si Sir Joey Ortiz at si Tito Alfred. Madalas inaarayan ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang prices and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. It's more than a branding exercise. It's about 40 minutos, magaligid sa tagna, alas 2 sa hapon, padayon ito muna pamati diri sa Japon sa programa Bantay. Sa kautang report ni Marian Grace Reniatan sa pagaywaton ng job fair sa Day 1 sa labor. Radyo Pilipinas, report. Paul, mayong hapon magahiwat ang atong Department of Labor and Employment Field Office 6 sang isa ka job fair no sa May 1 bilang kabahin ini sang aton man nga pansaulo sang ika-123 nga Labor Day. So gipahayag din ni Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang aton nga Regional Director sang Dolly Region 6 kaina sa ginhiwat no nga press conference nga miara kita sang 99 ka local employers nga magatanyag sa masobra 8,000 nga job opportunities kag 5 nga overseas employers nga magatanyag naman sang 900 ka vacancy. So target po no sang aton nga Dolly Region 6 nga may ara sang 10,000 job vacancies nga sarang ma-apply diri no sang aton nga mga job seeker. Hindi lang po concentrated diri no sa Iloilo City kung sa diin hiwaton no ang regional job fair nato sa Robinson's Place. Kundi may ara makita sa mga job fair no sa iban paggid naton nga probinsya
diri sa Western Visayas. So sa mga interesado naton po no nga mga job seeker kinahanglan lang nga ti makapa-pre-register ini sila kiti miara makita po nga libre sakay nga igatanyag no sa aton man nga mga job seeker nga luyag ya nga magkagto diri sa aton sa Robinson's Place. So kung gusto nila mag-avail sa aton man nga libre sakay, ipakita lang nila no ang screenshot nga nakapa-register sila. So sa aton nga libre sakay po no miara ini sang libreng sakay halin no sa Pasig City courtesy no sa isa man ka series liner diri sa aton sa Iloilo kagami ara man Paul no nga libre sakay sa mga job seekers naton nga igatanyag naman sa Western Visayas Transport Cooperative. So kinahanglan lang nga i-register o kinahanglan lang nga ipresenta ang registration number sa bus conductor para nga di maka-avail no sa nga libreng sakay pakadto sa venue kag pauli kung sa diin sila no nagapauli. So magluwas diri Paul ang aton no nga 16 ka mga ahensya sang gobyerno kapareho na lang gid sang TESDA, PhilHealth, DOH, SSS, NBI, Pag-ibig, OWA, PRC, no, PSA, magatanyag man sang ila nga serbisyo kag ang aton no nga mga mangunguma magatanyag man sang ila nga mga products sa hiwaton man nga kadiwa and livelihood fair. Kag magluwas pa diri Paul ang aton man nga DOLE magahatag no sang DOLE Integrated Livelihood Program sa pila naton ka mga association diri no sa Western Visayas. So miara kita 1,400 beneficiaries nga magabaton ini sila sang dilip checks naton nga sa kabubusan yara sa 34.5 million pesos. Kag miara makita no sa tupad payout sa masobra 35,000 nga beneficiaryo. So hindi lang diri sa aton sa regional office o kundi diri sa aton sa Robinson's Place but sa other pagid naton nga province hiwaton simultaneously ang paghatag sang aton mga dilip checks kag sang aton tupad nga payout. So ang reminders nang sang aton no nga Dollar Region 6 magpa-pre-register no antes magkadto didto sa aton man nga mga venue sang sini nga hiwaton nga job fair and pero prior sini po no sang aton nga job fair on May 1 may ana sa mga pre-activities na daan no nga hiwaton. So lakip diri ang gin-organize man nga labor run nga hiwaton ini this coming Saturday, April 26 sa alas 5:30 sa aga. So bukas ini sa tanan wala sang registration fee kag kung dala ikaw sa top 3 naton nga finishers sarang ka pa nga makakuha no o kung makabaton sang cash prize sa mga kauturan naton. So ari ba na po no ipabati lang naton quick lang no ang pahayag diri sang aton man nga Regional Director sa Dollar Region 6 si Attorney Sixto Rodriguez Jr. And 1 week from now, we will be celebrating the 123rd Labor Day celebration. And kaya natin tinawag itong Labor Day because May 1 was the day wherein the Labor Code of the Philippines was enacted into law. And the Labor Code is the repository of all the rights of the workers. At ito isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng ating history. At ang Labor Day ay Department of Labor and Employment is mandated to protect the rights of workers as enshrined in the Constitution and also in the Labor Code of the Philippines. At why do we have to celebrate this? Ito yung araw ng manggagawa at ang theme for this year is Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. And for this... So there you have it po no si Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang ating Regional Director sa Dollar Region 6. So ang iyang impetasyon po no sa mga kauturan natin nga job seekers nga magpadulong no sa aton man sa Robinson's Place, especially those nga nagapangita sang ubra no kag ang mga fresh graduate naton. So pwede gid makakadto didto no sa aton man nga venue sang sini nga job fair nga hiwaton sa Robinson's Place, Iloilo. Yan sa pagkamatuod kabudlay gid magpangita sang trabaho subong opportunity gid dinhi para sa mga job seekers kiti
Sa isa kadlaw kadamo sila sa pwede nga ma-applyan kag hindi na sila magsaylo-saylo pag hindi nga lugar. Sa isa lang ka lugar damo sila sa pwede applyan, grab gid nilang opportunity. Yeah, sakto ina po no. Actually ang advice gani no sang aton man nga regional director no kung magag-close sila po dala sila sa damo nga resume. Okay. Kiti madamo dira no for example sa hiwato naton 10,000 nga job vacancies or may ara kita more than 900 ka or 99 local employers kag 5 ka overseas employers. So kung may time ikaw pwede mo ni maka-apply or pwede ka maka-apply pulo tubtob 15 no nga kompanya kiti whole day man ini ang pagahiwaton naton nga job fair. So pwede ka kabilin sang imo nga resume kag we are looking forward Paul no sa mga job seeker naton nga di ma-hard on the spot sa hiwaton man nga job fair. Yan, madamo gid ka salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo salamat Marian Grace Areñata report sa date no sa Department of Labor and Employment sa paghiwaton nga job fair sa Mayo 1. Namin gid nga kada ang dolen may mga ginapatigayon nga job fair. Kay balaan mo ang iban nabudlayan magpangita sa trabaho. Ang iban nagkakawadaan na sang gana. Balaan mo kung kaumpisa ka pala bago ka graduate, kita ka ganyan iyasang trabaho dayo. Okay lang na yun kung big time ka, manggaranon ka, may negosyo ka mo, pwede ka kaumpisa na. Actually, bisang ganing hindi ka pa-graduate, pwede kang idaya ka hands-on sa mga negosyo. Pero kung timo ikaw, ordinaryo ka nga tao, kinanglan mo gidya magpaninguha. Pisa ka gidya sa pagpangabudlay, pangita, trabaho. Kita mga kabyanan, hindi ka magsala, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka trabaho. Ang ginagyan natin, antes kita makasulod diri sa Radyo ng Bayan sa subong Radyo Pilipinas. Mga kabyanan, nag-umpisa kita trabaho, apply kita sa isa ka TV station sa 2011. Ay kita nagdugay dito, nagsaylo kita sa call center. After call center, BPI kita, insurance company sa BPI. Lain gid lang ginapangita mo lang. Nagbalik na naman kita sa isa ka call center, hasta sa isa pa gid ka call center. Muna nga ang trabaho sa isa ka call center agent, mga kaibigan, malapit gid na sa akong tagipuso. Kaya ako mismo na agyan ko ang ulaw bugtaw, ang kabudlay sa isa ka call center agent. After ko sa BPO company, tagaan kita sa Jansan, kasunod sa 2013. March 2013 sa nag-umpisa kita diri sa radyo ng bayan sa subong Radyo Pilipinas. Subong padayon nga nag-aalagan sa ang nakita naton nga mabudigid sa inyo kung nag-a-apply ka mo, confident ka mo, pero dapat hindi ka mo padayaw lang. Kung mo na inyang confidence ang confident ka magsabat, long term ang plano mo sa company, sa ginalantaw man sa gina-applyan. Sige mo, kung mo lang na sideline bala, dumduman ko na sa una nag-apply kita sa call center, ginapumangkot kita kung ano ka kadugay sa anong kadugay mo ginapanalawang imo nga kaugalingon nga magtrabaho diri sa company. Kay gin-explain ina sang HR nga may pila ka mga nagakuha bala sang board. Samtang nagahulat sila sang board nga himo nila nga sideline lang ang call center. Sas kung makapasar sila, gulpi lang sila ma-resign. Kag hindi lang niya basta isa, duwa, ti kadamo adaan sa nag-apply nga nakapasar, bangod man sang ila qualification. Siyempre, trabaho ba na? Madulaan sila sa workforce. Muna nga i-value tagid ang aton nga trabaho. May kabudlay gid magpangita sa trabaho. Value ta ang trabaho ta, dapat di maglabot sa punto nga ti ang tanan nga oras naton ara lang sa aton trabaho. Aton gid pinsaron nga ara ang aton pamilya, ara ang mga nagapalangga sa aton ng mga friends natin. Kinahanglan man sa aton no. Pero sa mga job seekers no, mayo na kay subong April 24 balang kita may isa pa ka semana para nga magprepara
Nyo gid nga pinsaron preparahon nyo gid ang kaugalingon lang. Pinaka-basic gid sina nga pamangkot dira sa inyo nga i-hire kanila. Dira pa lang. Tell us about yourself. Isa may mga gina-check mo nila. Let's say, nag-start ka, apply ka dira, wala ka ng dugay, nga clean ka, amo na nga mga pamangkot. Magablagin ng tuga. Nanugid ba lang pwede mo ma-offer sa company. Check mo na nila qualifications mo, kung cum laude ka or magna cum laude ka na po mga advantage nila. minutos magkaligat sa tagtang 2:00 ng hapon. Mga kabiyanan, may na-interview kita, no? Parti man sa sining ginaplano sa gobyerno nga pagbaligya sang barato nga bugas. Mga kabiyanan, nagpadulong kita kaina sa distrito sang La Paz. Barrio Obrero, Lapus. Nag-check kita dito, no, nangamusta kita sa mga kauturan naton kag may na-interview kita isa ka pamilya. Salamat kay kita, no, sa pamilya Belonio, kay Nanay LC kag kay Tatay Sandro nga nag-accommodate sa aton dito sa ilang nga balay. Kamusta naton? Ano bala ang reaksyon nila? Nanti may barato nga bugas. Makabuligid sa ilang nga pangadlaw-adlaw, no? Kumbaga bala ang matipid nila sa pagbakal sa bugas, magamit nila sa ibang pagin nila nga kinahanglan kag mga galastuhan sa ilang kabataan. May 5 sila kabata, ang isa nag-obra na, ang ikaduha naman may pamilya na, ang ikatlo, ikapat, ikalima nag-eskwela subong, high school, grade 12, grade 9, kag grade 7. Pinsaron mo bala, no? 5 sila. Ang trabaho ni Tatay Sandro, karpentero, nag-foreman siya. Si Nanay LC naman, para sa balay, pero kung may time, kung may mga baligya na pwede mabaligya, pareho kaina, may siomay siya dito, ba na dalawa na to ng manamit na siomay. Thank you, Gid. Target sa gobyerno nga mabaligya ini, no, sa bilog ng Pilipinas. Yung barato nga bugas, 20 pesos kada kilo. 54 minutos magaligad sa taknang 2:00 sa hapon. Ang iban pagit nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Napasalamatan naton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie Kaypang sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betito. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong